Mabuhay! Ipapakita ko sa inyo ngayon ang paggawa ng burong Tagalog o yung burong isda na kulay pink. At ang una natin kailangan itong red yeast rice para maging kulay pink siya. Howdy from Canada! Gumamit lang ako ng 1 cup nito at dinikdik ko lang hanggang sa mapino kagaya nito. Itabi lang muna at ito namang bawang ang ating pipinuhin. Mas maraming bawang, mas mabango at mas masarap. Nilagyan ko din ito ng isang pulang sibuyas para extra aroma at flavor. At pwede kayong gumamit siguro ng ibang isda, make sure lang na wala itong dugo-dugo at malinis talaga para iwas spoiled ng ating buro at hindi siya mabaho. Last but not the least ingredients ang ating lamig na kanin. May nagsabi sa akin noon na ang paggawa daw ng buro ay binubulok daw yung kanin o yung nag-aamag pa daw. Hindi naman siguro totoo yun, no? Kasi itong sa akin talagang sinain ko lang to kagabi at kinabukasan ito na ginagawa ko ng buro. Sa pagtitimpla ng kanin, inuna ko yung asin, red yeast rice, tapos hahalu-haluin ko lang, repeat the process lang hanggang sa maubos yung kanin. 3 buong malalaking tilapia yung ginamit ko dito, kaya ang sinain ko naman ay 10 gat. At pag naihalo na lahat ng ating lamig na kanin, ibuhos na yung bawang at sibuyas, yung natirang angkak or red yeast rice. Dagdagan ng asin at konting MSG na optional lang. Haluing mabuti sa huling pagkakataon para maging pantay yung lasa at yung kulay ng ating buro. Mayroon ako ditong 4 liters na garapon. Una kong lalagay dito ang ating kanin na timplado na, tapos ang mga isda, tapos kanin lang uli, papantayin, tapos repeat the process lang. Make sure na wag masyadong punuin ang ating garapon kasi during the fermentation process, medyo aalsa po ang ating buro. Yung sa 4 liters na garapon na yan, saglit lang yan sa amin dito sa bahay. Siguro mga 2 linggo lang. At pinalagyan ko ito ng duct tape para make sure na hindi sisingaw during the fermentation process para hindi naman ma-spoil ang ating buro. We need at least 5 weeks to fully ferment our buro. O siya, sige, maraming salamat sa panonood. Paalam! Mabuhay! Ipapakita ko sa inyo ngayon ang paggawa ng burong Tagalog o yung burong isda na kulay pink. At ang una natin kailangan itong red yeast rice para maging kulay pink siya. Howdy from Canada! Gumamit lang ako ng 1 cup nito at dinikdik ko lang hanggang sa mapino kagaya nito. Itabi lang muna at ito namang bawang ang ating pipinuhin. Mas maraming bawang, mas mabango at mas masarap. Nilagyan ko din ito ng isang pulang sibuyas para extra aroma at flavor. At pwede kayong gumamit siguro ng ibang isda, make sure lang na wala itong dugo-dugo at malinis talaga para iwas spoiled ng ating buro at hindi siya mabaho. Last but not the least ingredients ang ating lamig na kanin. May nagsabi sa akin noon na ang paggawa daw ng buro ay binubulok daw yung kanin o yung nag-aamag pa daw. Hindi naman siguro totoo yun, no? Kasi itong sa akin talagang sinain ko lang to kagabi at kinabukasan ito na ginagawa ko ng buro. Sa pagtitimpla ng kanin, inuna ko yung asin,